Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:28 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at medyo maaga ako ngayon ng isang oras kasi may lakad. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa sinabi ko kahapon na tatalakayin ko ito yung si Attorney Libayan. Opo, ang title ko po ngayon mga kababayan, mga minamahal, ay sumusobra na si Attorney Libayan, wala na ako believe sa kanya. Opo, yan po ang title ko, sumusobra na si Attorney Libayan, wala na ako believe sa kanya. Dati kasi pinapanood ko yan eh. Opo, pero hindi po ako subscriber niyan kasi ayaw ko po yung style niya eh, na parang parating nagbibiro. Hindi po uubra sa akin yan. Pero nanonood ako sa kanya kasi natututo rin ako, lalo na sa mga batas. Pero nga ngayon ay sumobra na. Opo. At ito po ang napansin ko sa kanya, ang ayaw ko sa style niya ay minamaliit niya ang kapwa niya abogado. Yan po at saka may nabasa akong komento doon sa mga tinatalakay na rin siya ng ibang vloggers eh. Tinatalakay na yung style niya. Ay may nababasa ako doon na parang nagdodruga daw ito o nakadruga kung magsalita. Yun po eh. Kaya naisipan ko na mag-vlog ako patungkol dito. Pero noon pa sana, noong kainitan noong Article 59, noon pa sana ako magbablog eh patungkol dito kasi yung competent judicial authority pinalitan niya ng yung salita na yan na nakasulat doon sa Article 59 Section 2 ng Rome Statute, pinalitan niya o pinalitan nila. Marami kasi sila na nagpalit eh. Ay hindi po uubra yan. Hindi po uubra yan. Opo, at yan ang tatalakayin ko ngayon. Kasi pag papalitan mo yung word, maiiba talaga eh. Ngayon, kung sasabihin niya na interpretation niya, ay pwede yun. Pero kung interpretation lang niya, ay marami pong interpretation dyan eh. At mayroon pa akong narinig nung isang araw, mismong siya nagsalita, sabi niya, itataya daw niya ang lisensya niya. Dahil lang dyan sa ganyan, pinalitan nila yung salita. Papalitan mo ng ibang salita, ay iba po yan Iba talaga At yan po ang tatalakayin ko dito, at gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Kahit na hindi nyo po tinatanong, ay doon po sa lugar namin, sa Pinatubo, Zambales, ay bata pa ako, nakakakita na ako ng nagtatranslate po ng Biblia. Opo, at ang nagtatranslate doon sa amin, mga Methodist po, pipili sila ng isang baryo, tapos manghihikayat sila na magkaroon ng translator. Translate nila kasi yung Biblia. At bihasa po ako dito kasi nanonood po ako sa kanila eh. Pwedeng manood eh. Opo. At kung minsan ay mayroon pang libre na kape o merienda. Maraming pira po ang Methodist noon. Opo. Pero ngayon, nawala na sila. Opo. Nawala na. Wala nang budget. Pero noon ay marami silang sasakyan, yung mga Land Cruiser, tapos
marami silang pundo para dyan. Tinatranslate lang nila yung Biblia sa dialect namin. At halos kung hindi ako nagkamali ay palipat-lipat sila ng baryo eh. Opo. At noong na-translate na nila ay ayun, pinamigay din nila sa mga tao, sa mga katutubo. At sa katunayan nga ay dahil sila ay naandun talaga sa mga, may mga salita din ako kasi na hindi maintindihan sa kwan yung salita namin. Pero malalim na kwan yun, malalim na dialect yun. Sila alam nila eh. O, kasi nga sila, kasama sila sa nagtatranslate eh. Opo, ano? Kaya nga ako ay kabisado ko po ito. Ngayon, bilang isang born again, siguro after 25 years, napasama naman ako sa born again o naging born again ako. Ganito rin ang ginagawa namin. Nag-interpret kami ng yung Bible verse, pinag-aaralan namin. Pero nga ang unang kuman sa amin, hindi namin pwedeng palitan yung salita o dagdagan o bawasan. At nasa Biblia po yan. At yan po ang tatalakayin ko dito. Ano? Pero bago po ang lahat ay nais kong munang batiin at pasalamatan po yung mga sumusubaybay po sa atin. Ano? Ito po sila. Ano? At salamat po sa inyong lahat. Kay Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna. Salamat po sa inyong lahat. At Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Elenita Sklapter ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culyo, Querticio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dogarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Acebis at saka si Jose Tose. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dame Jus Journey Kakamping, Ang Batas, with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonell, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na ay ito nga ang title ko ngayon ay sumusobra na si Attorney Libayan. Wala na ako believe sa kanya. Bakit? Ay ayan nga
pinapalitan nilang salita eh. Opo, yung competent judicial authority, pinalitan nila ng local court. Ang sinasabi nila, local court yan. Kasi nga, nabasa nila yung judicial eh. Ngayon, nung nabasa nila ang judicial, ay agad pumunta sila dun sa may executive tayo, may judiciary, at saka mayroong legislative. Ay doon na nila pinunta. O, ay oo nga, ay sa atin yan. Pero remember, ay ito ay international law po ito eh. Opo, o kaya ay ibang bansa po ang nag-create itong batas na ito. Hindi natin alam ano ang reglamento nila dyan. At yung ang sinasabi ni Boeing Romulya, ay iba po kasi sa kanila eh. O, kaya hindi sila nakakasigurado kung ano talagang ibig sabihin yan. Ngayon, para sila sigurado, puntahan nila yung minutes of the meeting yan, kung papaano na isulat yan. Para sigurado. O kaya, tanungin nila yung mga tao doon kung saan nanggaling yan, yang salita na yan. Competent, bakit nila inilagay yan? Competent Judicial Authority. Ay, ang interpretation daw nila, kasama nga si Kwan dito eh, si Engineer Tuto Kausing eh. Oh, kaya nga hindi na ako masyadong nanonood doon sa kanya eh. Ay para na silang sirang plaka. Opo, na magkaparehas sila ni Attorney Ribayan ay local court daw yan. Opo. Ulitin ko sa Biblia po, pag nag-interpret kami, hindi namin pinapalitan ang salita. Hanggang maari kasi nga pag pinalitan namin ang salita, iba na po ang ibig sabihin yan. Ang ginagawa namin, pinupuntahan namin yung unang salin. Usually ay ang maintindihan natin ay yung King James Version. Kasi yung nauna pa dyan ay siguro mga Latin na yan eh. O mga Aramic o Arabic. Hindi natin alam ay kaya nga sa pag-translate ay maraming tao ang nagtatranslate yan. Marami. At yan nga nasaksihan ko dito sa amin, dito sa baryo namin tinatranslate nila ang Biblia sa dialect namin. Kung hindi magkaintindihan, kumukuha pa ng ibang matanda na tao para isalin yun sa salita namin. Ganun po. Pero usually, 3 lang pwede na. 3 sila na nag-aaral ng salita. Ita-translate nila. Ngayon ay ito po Deuteronomy 4:2. Ito po ang nakasulat. Ngayon ay inaari ko na yang batas na yan ay para ding batas ng Diyos yan eh. Kasi nga ay lahat naman nanggaling yan sa Diyos eh. Oo. Lahat po yan. Huwag na po tayong magmagaling na gumawa tayo ng batas. Tapos na po yan. O kaya ay mayroon ng ganyan. Kaya nga lang ay dahil sa nagbabago ang panahon ay parang nare-revise. Opo. Pero yung sistema o yung aim, ganun pa rin is to bring us to righteousness or to obtain what is right or to obtain justice. Ganun po yan ang purpose ng batas. Opo. Or to guide us, or the law is just our tutor to bring us to righteousness. Hindi po nagbabago yan. Ngayon ay ito, Deuteronomy 4:2, you shall not add to the word which I command you. Yan po ang sinabi, hindi ba? You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I commanded you. Huwag daw dadagdagan, huwag daw babawasan.
ay ito pinalitan pa nila ang salita eh. Hindi ba? Kaya nga ako, natatawa na lang ako dito eh. Opo, papalitan mo yung salita. Ay, hindi pwede yan. Tapos, sasabihin mo na yun. Ay, di matatawa ka na lang, hindi ba? Huwag niyong palitan po ang salita. I-maintain mong ganyan, pwede mong i-interpret yan, pero sabihin mo na ang pagkaintindi ko dito ay korte ito, local court. Pero, may sasabihin akong iba dyan, kaya total, ito mga susunod na verse, susug lang ito eh. Inuulit lang eh. Para hindi po kayo maligaw, kasi marami po ang naliligaw eh. Tignan nyo, bakit sinulat yan? May purpose yan eh, o may gagawin yan eh. O may ipapagawa doon sa competent judicial authority. At naandun din yan ang nakasulat tatlo, A, B, C. Letter A, letter B, letter C. Ang pinakamabigat doon ay yung letter A. Yung i-identify yung tao o siguraduhin ang tao na iyan yun. Kaya idadaan muna siya sa competent judicial authority. Ngayon, kung yun ang trabaho na gagawin, kasi naka-identify po sa the same section section 2, pero mayroong letter A. Yung B, madali lang yun. Yung C, madali lang gawin yun. Madali lang yun. Yung A ang mahirap, yung i-identify yung tao at saka siguraduhin na siya yan. Ay oo nga naman, ay baka dalhin na sa ibang bansa, ibang tao, baka kakambal niya o o impostor o mali. At bakit naman po nangyayari yan? Bakit ganun ang ginawa ng international law? Kasi nga, karamihan po ng hinuhuli ng batas o ng international law, nagbalat kayo na, tumakas na sa bansa at nanirahan na sa ibang bansa. Ganun po yan, ano? Generally speaking, ganun po eh. At saka nagpapalit na sila ng pangalan at nagpapalit ng anyo. Kaya nga, tama yan na sisiguraduhin nung authority, kung sino man yan, bago i-transmit dito sa amin na siguraduhin nyo na yan. Kasi masasayang ang ang ticket eh, hindi ba? O yung abala. Ngayon po, tatanungin ko po kayo at sagutin nyo po ako, sino po ang pwedeng makapag-identify niyan? Hindi ba NBI o police? Hindi ba? Na sakop po yan ng judiciary, ng executive. Ang police at saka NBI, sakop po yan ng executive. At kung minsan nagpe-perform sila ng function ng judiciary kasi officers of the court din sila yan eh. Ganun po yan. Kaya napakahirap po na ihiwalay yan. Yung function nila. Ngayon, para po makumbinsi kayo na function po yan, yung i-identify yung tao, hindi po function ng local court yan. Wala silang kakayahan. Wala. Ang local court po is to interpret the law. Yan po. Yan ang trabaho ng local court. Pero yung i-identify yung tao, ay trabaho po ng NBI yan o kaya kapulisan natin. At yan nga ang nangyari kay Alice Guo. Hindi ba? Magdebate man sila ng isang taon dyan sa Senado o dyan sa Kongreso, magdebate sila, tawagin na nila ang mga huwis dyan, hindi mariresolve. Ang nagresolve lang ay ang NBI. Kasi nakita doon yung tammark. Hindi ba? May record po tayo eh. Kung kukuha tayo ng passport, kung may kaso tayo, magkaka-record tayo ng tammark eh. At yun po ang hindi magbabago. Yung tammark niya ngayon, hanggang nung kumuha siya o hanggang nung bata siya, iisa yan. Opo.
Ngayon ay bakit kailangan dito ang local court kung ang pag-uusapan natin ay yung function, yung i-identify yung tao? Oh. Hindi ba? Common sense lang po ang batas eh. Common sense lang po yan. Huwag yung... Ito masasabi ko kay Attorney Libayan. Ako, hindi ako attorney, pero ako, engineer po ako. At nung kumuha ko po ako ng board exam, April 1981, April 1981, ako po ang top notcher sa PIATI ng Assistant Electrical Engineer. Ako po ang nagtap doon. Doon sa PIATI University. Isinulat po ang pangalan ko sa banner. Aywan ko, isang semester ata, hindi nila tinanggal yun. Yung pangalan ko. Pati yung rating, 87.25 ang rating ko po. Ngayon ay mechanical engineer din ako kasi nung kumuha din ako ng kurso na pangalawang kurso at naipasa ko rin yun. Kaya hindi po ako basta-basta, hindi ba? Hindi ako basta-basta. Diyan sa Pilipinas, dalawa po ang license ko. Electrical engineer at saka mechanical engineer. Ngayon ay ito nga hindi ganun ang yung pag-interpret niyang batas, hindi kailangan may reason. Bakit isinulat yan? O bakit sinambit yan? At dyan po, naliligaw po karamihan ng tao. Kasi hindi nila alam yung sitwasyon. Ganun po yan. Basta i-interpret nila ay iba-iba po ang sitwasyon ay. Pati nga po sa Biblia kung babasahin nyo po ang Biblia, malawak po yan May sasabihin dun sa isang tao na pusakal, may sasabihin din sa isang tao na nagsisisi na. Ganun po yan. May sasabihin dun sa tao na bago na kinukumbinsi pa lang, iba po yun. Iba ang sasabihin dun. Iba din dito sa mga nagsisi na. Iba na naman yan. Kaya nga kung minsan ang pagkaintindi natin nagkukontra-kontrahan yung mga verse, hindi po. Iba po ang sitwasyon, ibang panahon, iba ang pinagsasabihan. Ganun po yan. Kaya, papaniwalaan po natin talaga ang mga Biblia. Tama yun. Kasi nga, nagiging hindi tama lang o nagkukontrahan. Kasi nga, iba-iba ang pinagsabihan Ganun po yan. Do not judge. Do not judge so that you will not be judged. Ang sinabihan po dyan ay yung mga taong kumukontra kay Jesus Christ, yung gusto siyang patayin. Yun po ang sinabihan niya dyan, mga contrary people. Pero yung mga disipulo niya, yung mga mananampalataya, ang sinabi po niya ay, judge even yourself because the judgment will start from the household of God. Ayan po. Ang linaw po yan. Kung hindi mag-judge yung saved, ay sino mangangaral? Pag walang nangangaral, ay di mabubulok na ang mundo kasi nga wala nang tatayo kasi nga doon sa ginagamit nila, do not judge. Hindi po ganun. Judge even yourself. Ganun po Ngayon ay sinabi ko na hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ay bakit sila ay pinapalitan pa nila ng salita? Hindi ba? Papalitan mo ng salita yung isang linyada. At hindi lang isang salita. Tinatanggal nila yung 4 na salita po yan Opo. Papalitan lang nila ng 2 salita, local court o kaya korte, sabi nila. Ay, mali na po yan. Mag-iiba talaga ang meaning yan. At ang advice ko nga, punta sila doon sa nagsulat yan at doon sila magtanong. At yan ang sinasabi ni Buing Rimulya, ay iba po doon sabi niya Iba po ang pagkakuan nila dyan. O iba ang patakaran nila. Revelation 22 verse 18, bibilisan ko na lang po I testify to everyone who hears the words of prophecy in this book.
if anyone adds to them, God will add to him the plagus described in this book. And if anyone takes away from the words of this book of prophecy, God will take away his share in the tree of life and the holy city which are described in this book. Ang sinasabi po dito, yung book of prophecy. Prophecy lang po ha, yung book of prophecy, huwag mong dagdagan o huwag mong bawasan. Yun po ang sinasabi dyan. Kasi kung binawasan mo, ay babawas, ay akong dinagdagan mo, dadagdagan din ang plago na ibibigay sa iyo na nakasulat nga dyan sa prophecy. At kung binawasan mo naman, ay babawasan naman ang share mo sa tree of life na nakasulat dyan sa prophecy. Yan nga, yung revelation. Ni-reveal kasi yan kung ano mangyayari sa future ni-reveal. Ngayon ay may mangyayari dyan. Huwag daw bawasan, huwag dagdagan. Ayan po para sigurado po tayo. Ngayon ito, Deuteronomy, inulit na naman po ito At uulitin ko lang, ano bang ginagawa ni Atty. Lebayan? Ay tinatanggal yung word, pinapalitan. Di mas grabe po yan. Hindi ba? O hindi po ako umaalis dito sa topic ko. O Deuteronomy 12:32. Whatever I command you, be careful to observe it. You shall not add to it, nor take away from it. O, inulit na naman sa Deuteronomy Huwag daw dadagdagan, huwag babawasan. Ay kasi nga, maiiba talaga Yung ang sinasabi ko sa inyo noon, dun sa yung mga Methodist, nung bata ako, nanonood ako ng nagkwan sila Opo, tinatranslate nila sa local dialect namin. Ganun po yan. Kaya alam ko yan na hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ay much more papalitan mo yung salita. Hindi ba? Na ikaw lang ang magpapalit. Hindi ba? Pag-aralan mo na yan, At kumbinsihin yung mga tao na iyan yan, yung competent judicial authority of the custodial estate ay equivalent sa local court ng custodial estate. Pag-aralan mo na yan, bakit ipipilit nyo yan, hindi ba? Huwag nyong ipilit yan. Ako hindi uubra sa akin yan. Kasi nga, ay una pa lang, pinapalitan nyo na agad ang salita At yung tignan nyo ano ang function. Hindi kayo maliligaw dyan. Tignan nyo yung function. Ang function lang yan ay yung sa paghuli, sa manner ng paghuli. Yan lang po yan. Napakaliit yan na nangyari lang ng 12 hours. Hindi ba? Bakit tatanggalin ang lisensya mo? Isasangla mo ang lisensya mo? Dahil lang dyan sa 12 hours lang na pangyayari, sino ang tama, sino ang mali dyan? Walang po namatay dyan. Walang, sa akin walang kaso yan. Wala. Kasi interpretation lang yan Proverbs, Proverbs naman, 30, verse 5 at saka 6. Babasahin ko na naman po, every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. Do not add to His words, or He may rebuke you and expose you as a liar. Ayan po nakasulat Huwag daw papalitan yung salita ng Panginoon. Yung nga, kasi nga puro yan Puro is pure. Wala pong bahid na yan na deceit yang salita ng Panginoon. Opo. Walang halong deceit yan. Ang tao po kasi ay puro deceit po Opo, puro deceit. Kahit na ang akala mo ay walang deceit, pero naandun
Hindi ba? Lalo na kung mangungutang sa'yo ang tao, ang unang sasabihin sa'yo, uy, ang ganda ng, di ba? Ganon, puro deceit ay yung pala may gusto sa'yo. O kahit na sa sa manliligaw, puro po deceit yan eh. Hindi ba? Ay may gusto sa'yo, ay simpre bubulahin ka. Yun ang tamang word, binubula ka lang. Ganon lang po yan. Ay baka nga naman ako magat, hindi ba? Ganon po yan eh. Ay kulang po ang oras natin dito, para talakayin natin yung mga deceit na yan. Pero naturalmente lang po yan sa tao. Opo. Pero ang Word of God, puro po yan. Kaya hindi pwedeng dagdagan. Ngayon, ako ina-assume ko rin ang batas ay ganun na rin. Kahit nagawa ng tao yan, ay pinag-aralan po yan eh. Pinag-aralan po maigi yan yung word na gagamitin nila. At hindi lang pong 2 o 3 tao ang nag-aaral dyan. Opo. Kaya huwag po nating palitan. Di ba? Natatawa na lang po ako kasi nga ay sa amin po, sa Bible study, pag pinalitan namin ang salita, wala na. Aalisan ka na. Kasi nga ay iba na eh. Ang ginagawa po namin ay kumukuha kami ng ibang reference. Ano ba ang translation dyan? Ganun lang. Pero kung kami mismo ang magpalit ng salita, hindi pwede eh. At usually, kung ang ginamit namin ay New King James Version, hindi na kami umaalis doon. Kasi nga kung palipat-lipat ka, parang naiiba din eh. Pero naandun pa rin ang ibig sabihin. Kasi nga bumabalik kami doon sa King James Version na yung kasi ang pinaka-old na translation na maintindihan natin ay yung iba Latin eh. Sa bagay, yung iba ay nagsasalita din ng Latin, hindi ba? Pero very minimum, hindi ba? Minimal, hindi ba? Sige po, at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig. Mga kababayan, mga minamahal, ay nagkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.